Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Pahayag po ni ex-Senator Dick o Richard Gordon tungkol sa leadership ng Pangulo Marcos. Sabi niya, "We have a good leader." Former Senator and Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon praised President Marcos Jr. after he personally responded to the citizens of Bogo City, Cebu, who were ravaged by the earthquake. According to Gordon, Marcos Jr. demonstrates the type of leader who does not hesitate to act for the good of the people. When you have a good leader, the people will move fast. When the leader is good, the people will move quickly. Grabe ang ating anong tawag doon? Pasipsip. Itong Gordon, isang senador noon panahon ni Tatay Digong na anti-Duterte talaga ito. So, makikita mo, nang dahil sa galit nila kay Tatay Digong, wala na silang clouded na yung kanilang perspective. Basta lang masira nila si Tatay Digong, yan, pinupuri. Well, kung dapat purihin, why not? Kaya lang, ang tanong, itong corruption scandal ngayon na nangyayari, yung unahin natin yung 2025 national budget. Nagsalita ba si ex-Senator Gordon? Wala akong maalala. Mabuti pa, sina ex-Senator Franklin Drilon, isa siya sa mga nauna na nagsabing, worst budget in our nation's history. Yan ang tunay na leader o oposisyon. Walang hindi tinitignan yung color sa politiko. Hindi kung ano ang totoo, sinasabi. Sino pa? Ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ganon din ang sabi niya. Tinuligsa rin niya itong administrasyong Marcos na ito. Worst ang corruption ngayon kumpara sa Marcos Sr. Mga ganyan ba? May narinig ba tayo kay Senator Gordon tungkol sa issue sa corruption? Wala akong namonitor. Tahimik siya. Natuwa na lang siya ngayon nung ma-appoint si Ombudsman Rimulya. Ayun. Kasi yung Parmali, nag-suggest siya na dapat imbestigahan ng Ombudsman ang Parmali. Pumayag naman kagad ang Ombudsman. Yes, isama natin ang Parmali. Kaya maligaya si ex-Senator Gordon dahil madidiin na kuno. Tingnan natin si dating Pangulong Duterte. Good leader. Nangyari ang earthquake gabi. Alas 12 ba? The following day, anong reaksyon ng Pangulo? May earthquake yata? Anong klaseng good leader yan? Nangyari na nga, alanganin pa siya kung may earthquake o hindi. Is that the standard of a good leader? Kulang sa ano? Ano pa? Nagpunta doon, wala man lang siyang dala. Kaya binabati ko siya ngayon, isang bata umiiyak, may dala-dalang placard na we need food and water, ang ibinigay, panyo. Ano yan? Kakainin niya ang panyo? Anyway, kanya-kanya tayong perspective. Kung good leader, for the first 3 years, anong nangyari? Pinabayaan niya ang korupsyon na lumala. Pirma siya ng pirma ng mga budget. Yung pala, ang dami na, bilyones hanggang trillion. 1.47 trillion pesos ang budget insertion for the last 3 years na napunta lang sa wala. According to Congressman Edgar Erese. Yan ba ang good leader? Nagmamayabang pa na we have completed 5,500 flood control projects. Na later on, sabi niya, guni-guni. Substandard.
Oh, di kinain niya ang kanyang sariling salita. Tapos ngayon, hugas kamay pa. Pasalamatan niyo ako dahil ako ang nag-expose niyan. Wala akong kinalaman sa korupsyon na yan. Sinong pumirma sa budget? Di ba siya? O, yun, good leader. O, okay, depende sa tama. O, tignan natin ang people who reacted. Anong masasabi nila sa 19,000 people who reacted. 13,000 ang tumawa, 1,200 ang nagalit, 3,700 lang ang nag-like. So, estimate ko lang ito, 85% ng mga people who reacted hindi naniniwala na good leader ang Pangulo. Ang good leader, marunong tumanggap ng responsibility. Command responsibility ang tawag dyan sa military. Ang Pangulo, parang hindi niya naintindihan ang command responsibility. Perma siya ng perma ng budget. Hugas naman siya ng hugas ng kamay na wala daw siyang kinalaman sa korupsyon. Ano ngayon? Anong nangyayari sa ating bansa? Apektado ang ekonomiya ngayon. Apektado ang Philippine stock market. According to former BSP official, 5 trillion pesos ang nawalang stock capital sa market nang dahil sa korupsyon. Anong sabi ni Mr. Manny B. Pangilinan? Pag hindi na-resolve ang corruption issue, babagsak ang ating ekonomiya. Anong report ng US State Department? Talamak, pervasive ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya pati ang US Embassy nababahala na. Kaya nagtatanong na, ano bang ginagawa nyo sa ICI na yan? Ganon na kalala ang ating sitwasyon ngayon. Tapos good leader pa? Well, pagbigyan natin si Senator Gordon kung ang tingin niya good leader, so be it. But depende sa katawan. Magbasa tayo sa mga comments. Okay. Ricardo Pugoy, Porya Buyag, good leader sa imong mata. Ellen Mendoza, the same feather, flocks together. Mario Villegas, wala nang bad leader kung good yan. Janet Dailo, lahat ng pumupuri na politiko kay BBM, huwag nyo nang pagkatiwalaan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo yero, so mag-atop na ni siya. Patuloy ko na eh. Karon naman nagkit sa pag-atop, so may nagkit siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen. Dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So kuan gyud. Unsa da inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan mangyapon usahay bagsak ang presyo. Say jud.
Hinaot unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. So,